hapon natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya dakilain, atin siyang samarin. Ang buon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Gayun din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang mga nagpapamisa, ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilug namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitang kung walang huli? Maari bang di sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa iyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin.
Sumbat pa ng Panginoon. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ang mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, tulungan niyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya. Sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong taong to? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang isa sa mga patunay sa Biblia ng katotohanan ang pagsunod sa Diyos kay Jesus ay hindi mag-iiwas sa atin sa mga problema, kahit pa sa mga malalaking problema. Maliwanag po dito, nakasama ng mga alagad ang Panginoon nang sila ay bayuhin ng malakas na unos at ng mga alon. Mas maganda nga po sa English version sapagkat mas diretsong sasabihin doon that when Jesus got into the boat, his disciples followed him. Suddenly, a violent storm came. Na sa mas diretsyong pag-asalin sa Tagalog, nang si Jesus ay sumakay ng bangka, sumunod sa kanyang mga disipulo. At pagkatapos, dumating ang malakas na bagyo o unos. Nakaranas na rin po ba kayo ng ganito? Na kung kailan kayo sumunod kay Kristo, saka naman kayo nakaranas ng matinding unos at bagyo o problema? Nasabi niyo na rin po ba yung mga expression tulad ng kung kailan ako mas nagsimba, kung kailan ako mas nagdasal, kung kailan ako mas nagpakabuti na, mas nagbago na, saka naman dumating ang ganito kalaking problema. Di ba? Kung tutuusin, mas masakit kaysa sa makaranas ka ng malaking problema nang hindi ka pa lumalapit sa Kanya. Dahil sa paglapit mo sa Kanya, nandun yung expectation mo na mas poprotektahan ka na niya, at ang mga taong sa'yo ay mahalaga, umaasa ka na. Hindi kaya naisipin natin pag ganito na mainam pang hindi na tayo sumunod o lumapit sa Kanya. At least, pakiramdam natin mas matatanggap natin yung problema. Pero alam po ba ninyo na ang katotohanan ay
lumapit man tayo o hindi sa Kanya, malapit man o malayo tayo sa Kanya, makararanas pa rin tayo ng problema, kahit na malalaking problema, yes. At ang totoo, mas matatanggap natin ang problema kung talagang tayo malapit sa Kanya. Again, ulitin ko, kung talagang tayo ay malapit sa Kanya. Sapagkat hindi po ibig sabihin na nagsisimba tayo, nagdarasal tayo, gumagawa tayo ng mabuti, malapit na talaga tayo sa Kanya. Baka po nakakalimutan natin yung mga sasabihin daw ng Panginoon sa huli patungkol sa mga hindi maliligtas. Kahit na sasabihin ng mga ito, kumain po kami kasama ninyo. Uminom po tayo. Nakinig po kami sa mga salita niyo. Ano sasabihin ng ating Panginoong Yesus? Hindi ko kayo nakikilala. And I don't know you. In the Bible means, I don't have a strong, a deep, an intimate relationship with you. Baka ganun din po tayo. Feeling lang nating malapit tayo. Pero in truth, hindi naman pala. Sabi ko nga minsan, proximity doesn't necessarily mean closeness. Ayan, nagsisimba tayo, nagdarasal tayo, malapit tayo. Malapit. As in, nandito ang banal na Eucharistia. Malapit talaga tayo. Nandito ang real presence of Jesus. Pero hindi ibig sabihin nun, we are intimately connected with Him. Hindi ibig sabihin nun, ang Diyos sa tayo ay close talaga. So hindi ibig sabihin nun tayo mabuting tao talaga. Sapagkat alam naman natin may mga nagsisimba, may mga nagdarasal, pero ang buhay pa rin, hindi mo makikita ang Panginoon talaga. Kasi po kung talagang malapit tayo sa Diyos, malalaman natin ang kalooban ng Diyos at matatanggap natin ito. Kung talagang malapit tayo sa Diyos, dapat alam natin na hindi siya nangako kailanman na aalisin niyang lahat ng ating mga problema. Kung talagang tayo malapit kay Kristo, dapat alam natin ang kalooban niya na sino mang susunod sa Kanya ay lilimot sa kanilang sarili at magbubuhat ng krus at saka susunod sa Kanya araw-araw. At kung talagang malapit tayo sa Kanya, tatanggapin natin yun na maluwag sa ating kalooban. Hindi tayo magdedemand na dapat wala tayong problema. Hindi tayo agad magdedemand na dapat alisin na niya agad ang ating problema. Sapagkat kung talaga, again, ulit-ulitin ko, kung talagang malapit tayo sa Kanya, alam natin na may dahilan siya kung bakit niya inaalaw at kung hindi pa niya inaalis ang ating mga problema. At kung talagang malapit tayo sa Kanya, naniniwala tayo na hindi niya tayo pababayaan sa pagdadala ng mga problemang ito, lalong-lalo na sa oras ng ating matinding pangangailangan. At yan po ang narinig natin sa ating Ebanghelyong napakinggan. Kung pansin po ninyo, inalaw muna ng Diyos na makaranas sila ng mga unos, ng malakas na alon at hangin. Diba? Inalaw muna, hindi naman kara-karaka nang lumakas yung hangin. Bumangon agad ng Panginoon, sinabi, tigil! Hindi, inalaw muna niya, nandun muna yung pagkatakot sa mga alagad. Pero, nang kailangan na ng kanyang mga alagad, bumangon siya agad. At ang unos ay pinatigil niya agad. Hindi naman niya tayo pababayaan sa oras ng ating matinding pangangailangan. Pero easy lang tayo habang inaalaw pa niya na may mga problema tayong maranasan. Ang diferensya po sa atin ganito, namumuo pa lang yung bagyo, dumidilim pa lang yung langit, lumalakas pa lang paunti-unti ang hangin, lumalaki pa lang paunti-unti ang alon, binabagyo na natin ang Diyos ng ating panalangin. Which means, ginugusto nating alisin na niya agad ang problema natin. Gayong hindi pa natin alam ang totoong dahilan, hindi pa natin naigsos ang lahat ng paraan, hindi pa tayo natututo sa ating nararanasan, dinidemand na agad natin sa Diyos, alisin mo na agad ito. Ngayon na, now na wala naman pong masama. Kaya lang, kung talagang malapit tayo sa Kanya, we will realize, hindi niya iaalaw ito kung wala siyang mabuting layunin. Kung wala siyang gustong ituro sa atin na hindi naman din mangyayari, hindi natin agad matututunan kung ating problema ay agad niyang aalisin. Therefore, huwag tayong agad na magalit, huwag tayong agad na magtampo, lalo na huwag tayong mawawala ng pag-asa kung hindi man niya alisin agad ang ating problema. Na hindi naman din talaga mangyayari na tayo magtatampo, na tayo magagalit, na tayo mawawala ng pag-asa kung talagang malapit tayo sa Kanya. Kaya nga po kapag may nangungumpisa sa akin at ipapa-counseling at yan ang problema. Yan ang sinasabi. Kung kailan, ako naging malapit sa Diyos. Nangyari naman ito, Father. Tinatanong ko talaga sa maayos na paraan, sigurado po ba kayo na kayo talagang malapit sa Kanya? Kasi po, walang galang na kung talagang malapit kayo sa Kanya, maintindihan niyo siya. Kung talagang malapit kayo sa Kanya, makikilala nyo talaga si Kristo, ang Kanyang kalooban, ang Kanyang paraan. Makikilala nyo talaga siya na inyong sinusundan. Hinding-hindi naman kasi tayo pababayaan ni Kristo kung talagang tayo malapit sa Kanya. At hinding-hindi rin naman natin siya pagdududahan
ang kanyang kalooban, ang kanyang kaparaanan, ano man ang ating mga mabigat na problemang maranasan kung talagang malapit tayo sa Kanya. Kasi kung talagang malapit tayo sa Kanya, kilala natin siya. Di po ba minsan naranasan natin yon? Ano man ang sabihin ng mga tao sa isang tao, hindi tayo agad naniniwala. Ang sinasabi natin, kilala ko yan. Hindi niya gagawin yon. Kasi malapit ka sa tao, mas kilala mo siya kaysa mga nanghuhusga sa Kanya. Sana ganun din tayo. Husgahan man ng mundo, husgahan man ng mga tao, kahit ng mga taong malapit sa atin. Ang Diyos ganito, hindi tayo mahal, hindi makatuwiran, hindi tayo nakikinggan. Sana tumindig naman tayo para sa Diyos. At sabihin natin ng tahasan o maging sa ating kalooban, kilala ko ang Diyos. Hindi siya ganyan. Kilala ko siya. Susunod ako sa Kanya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sapagkat ito'y napakahalagang biyaya in as much as siguradong makararanas tayo ng problema. At ito ang isa sa pinakasimula ng solusyon sa problema, ang tunay na pagkakilala at pagiging malapit sa Kanya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang Mahal niya ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang kalagayan ko, ang nakaraan ko. May maganda rin siyang plano. Kung ako'y magtatapat, ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, dinggin mo ang aking mga kahilingan, lalong-lalo na mula ngayon sa pinakakahilingan ko, na ako'y tunay na maging malapit sa iyo, mas makilala kita, upang mas matanggap ko ang kalooban mo. Hindi ko ipagpilitan ang gusto ko, ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo na alam kong mas makabubuti kaysa sa mga kalooban ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na makasunod sa iyo. Tulungan mo akong maging matatag at hindi pangibabawa ng takot at ng lungkot ko, ano man ang mga problemang naranasan ko. Sa halip, ang mas pangibabawin ko ay ang pananampalataya ko sa katwiran, sa paraan at sa panahon mo, sa kalooban mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Imposible yan. Hallelujah! Meron siyang dahilan. Pagtiwalaan mo yan. Hindi kanya pababayaan umiyak kung wala siyang magandang binabalak. Babalik ang Panginoon upang pahiran ang luha natin, upang explain sa atin lahat ng mga inalaw niyang problemang maranasan at mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat mapagtatagli-tagli mo na mga pangyayari sa buhay mo kung paano ang lahat ng ito ay nagkaroon ng layunin, magandang layunin para sa mga naging karanasan mo. Hindi masasayang ang luha mo. Basta kapag lumuha tayo, pag tayo magagalit sa Diyos, huwag tayo magtatampo. Sumampalataya lang tayo kung lalapit kay Jesus. Unti-unti, magaganap. Unti-unti, maayos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawala hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa altar mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Kay San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tuso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo doon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa, nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan at patuloy tayong makapagpatayo ng mga kapilya. Tayo po ngayon ay nasa pang-5 at pang-6 na pinapagawa ng chapel. Salamat po sa tiwala, salamat sa pagmamahal sa simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos.
ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sana mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sa talinis sa iyo hanggang lahat.